Tanong mo ko saan nakatira. Matutina, sama ka dito. Sama ka dito, Matutina. Ayan, Matutina. Si Janice, anak ni Janice. Audio Jungle. Tanong mo ko saan nakatira. Ayan mga kamaalam. May panibago na naman tayong pasyente. Ayan. So, may dinala sa ating genset, generator. So, di daw nag-redondo, walang redondo, walang power. Ayan. So, ayan mga kamahalaman, dinala sa atin. Ay bago tayong aayusin. Damay na rin natin yung si Chichay. Gagawa lang. Hindi niya alam to. Check up na natin to, no? Bali, nakita natin dito na drain yung kanyang langis. Konti na lang yung langis niya. So, nag-text na ako dun sa nagdala nito na magpadala ng langis. So, pwedeng nandito lang ang problema, pero meron pang ibang pwedeng posibleng maging sira siya. Kasi ito, kailangan pagka in-start mo at ayaw mag-start, hindi mo dapat pwersay na i-start agad. Dapat mag-aantay ka ng mga 20 to 30 minutes or seconds, gano'n. So, kailangan mo mag-antay ng 30 seconds bago mo ulitin yung gagawin mo. So, kailangan hindi mo siya ulit-ulitin kagad yung pag-start niya. Kasi pwedeng may masira sa loob na masusunog. Kasi pwedeng masunog yung part na sa kanyang starting. Kaya eto muna ang gagawin natin. Lalagyan natin, i-refill natin, lilinisin natin itong makina, lilinisin natin yan, at lalagyan natin ng bagong langis. Kapag iyan ay pinipilit pa rin natin gamitin, magkakaroon na sira yan. Ayun na nga, akala natin sira na siya, tapos yung pala kulang ang oil, magkakaroon ng dagdag na sira. Yun na sinasabi ko sa inyo na posibleng masira pa yung ibang parts habang pinipilit mo siyang paandarin. Katulad ng pag-start nito, kailangan mag-wait ka ng after 30 seconds bago i-start ulit. Kasi i-check na rin natin itong battery kung good pa siya. Isa rin niya sa dahilan para hindi siya mag-start. Kamaalam, isa pang ano natin itong sa oil filter. So pagka barado rin to at hirap manong hangin, hindi rin talaga siya mag-start kasi parang katulad lang din yan ng motor ng tricycle. Pagka barado na ang kanyang filter, yung air filter niya or air cleaner, yan, pag barado talagang hindi rin siya makaka-start or mahirapan magredondo. So lahat ng yan i-check up natin, titingnan natin kung mag-step by step tayo ng pag-check up para malaman natin kung ano pa mga problema niya. So ayan na nga mga kamaalam, i-test natin itong battery kung okay ba siya, kung hindi ba siya na-discarga. So ito, nakaset tayo sa DC, tayo
tayong tigahawak eh. Teka lang. Yan na natin dyan. So, ayan. So, okay yung ano niya, battery niya, no? Mga kamaalam, 12 volts siya. Ayan, 12 volts naman. Kaya pa rin niyang mag-start. So, hintayin lang natin yung langis nito kasi wala tayo ditong available na langis. Baka meron sila doon. So, lalagyan natin lang langis to para ma-testing natin. So, kapag yan, nalagyan na natin yan ng tamang tamang level ng langis niya at hindi pa rin nag-start, doon naman tayo magpo-proceed sa panibagong yan mga maalam. Lalagyan natin ng langis pero tatanggalin muna natin yung lumang langis kasi napaka-itim na niya, no? I-change oil natin, lilinisin muna natin. Kaya lang, ito ang pinakamahirap na part, lalo na sa katulad ko, nag-isa lang ako, walang katulong. So ito, lalagyan natin to yan sa ilalim para hindi magkalat ang langis dito. Kaya lang hindi siya kakasya, kaya lalagyan natin itong kahoy. Ayan. Tutukod natin dito sa ilalim para umangat siya. Ayan. Tapos dito sa kabila yan din yan. Buti na lang hindi natin nadidispose yung mga kahoy na yan. Hindi pa natin nagagamit, may magiging purpose pala yan. So hindi ko na mabibidyoan yung pag-angat natin kasi walang maghahawak ng ating cellphone, kaya dyan muna lang, hanggang dito muna. So yan na mga maalam. Nailagay na natin yung kanyang kahoy. Papasok natin ito dito sa ilalim para ma-change oil natin siya. So yun na nga mga kamaalam, madami tayong tanggap. Habang nag-change oil tayo, pupunta na naman tayo dun sa isang client at kung pinapagawa sa akin dun sa kanilang bahay tatapusin natin. So lilinisin muna natin yan. Hayaan natin tumapon yung kanyang langis na luma dahil papalitan natin ng bago. Kailangan kasi malinis yan. So ayan mga kamaalam, napaka lapot na yan, at napakaitim na ng kanyang langis. At yun nga, konti lang yung tumatapon kasi halos wala na talaga siyang langis. Ni dulo ng kanyang indicator oil indicator wala, hindi man lang nagkaroon ng marka. So iwanan na muna natin yan, balik tayo ng mga ilang oras. Ayan mga kamaalam, pinaandar natin siya kasi nilagyan natin siya ng langis, no? At hinugasan natin niya, pinaandar natin siya para mahugas yung ibang maduduming
langis dito sa loob. Ngayon, i-drain natin siya uli para lumabas yung mga natitirang maduduming langis. So bago natin lagyan ng bagong langis yan, kailangan kahit pa paano 80% ng maduming langis maalis natin. Kita nyo po mga kamahalam, napakarami pa rin ng mga langis na nilalabas niya. So hintayin natin maubos yung inilagay nating langis kanina para mapalitan na natin yan ng bago. So, ito na mga kamahalam, lalagyan na natin ng langis niya. Lalagyan na natin langis. Na-drain na natin, sabihin na natin almost 80% na wala na yung ano niya. Wala kasi tayong compressor para may blow yung loob. Pero sa iba kasi ginagamit compressor. I-ano ko lang sa inyo, i-remind ko lang sa inyo, no. Pwede po tayong gumamit ng compressor dito. Pero kailangan yung compressor natin, yung tank niya, siguraduhin natin na walang naipong tubig sa loob. Kasi po nagkakaroon po yan ng tubig sa loob yung ating compressor tank. Kaya kailangan po, kung gagamitan natin ng compressor itong makina, kailangan po yan siguraduhin natin walang sasabay na tubig. Kasi po pagka yan po ay may sumasabay na tubig, makakasira po yan. Kaya ako, ang ginagawa ko na lang po ay lalagyan ko ng kung walang langis, diesel na lang talaga kasi mas mura ang diesel. Pero dito po nilagay ko yung galing sa kanila, yung sobra nilang langis, para may tulak at may labas yung ibang marurumi. So hindi totaling naubos yung madumi niya sa loob, pero at least sabi na natin 80% ng black oil ay nailabas niya. So ilalagay na natin. Mga kamalam, mag video na lalagay ng oil. Stop ko muna to, mamaya natin i-continue at itetest natin uli siya. So ito na mga kamalam, nilabas natin yung generator, testingin natin. Na-change oil na natin. May nagko-comment doon. Nakita nyo ba yun? Baludo ako. Yan. Yan ang best friend ko yan si Matutina. Kaway nga Matutina. So ayan mga kamalam, nilabas ko kasi mausok. So titestingin natin siya. Pause muna natin, wala tagawak. So ayan mga kamalam,